iisipin po ninyo, Harold, parang napakalaki. Eh malaki naman talaga. Kung hindi mo nanakawin yung pera, walang ibang pupuntahan yan, kundi ang taong bayan, mga kapatid. Bibigyan niyo po ba ako ng pagkakataon na gawin ng tama ang ating gobyerno? Ang trabaho po ni Atty. Harold Respicio ay pamunuan yung konseho. Sa panahon na maglalabas kami ng salapi para sa mga Tobago farmers, ipapanawag ko po kayo. Lahat po ng Tobago farmers, sasabihin ko po yung total na salapi na available for release para sa ordinansa ngayon. Halimbawa, kung ikaw ang tatanungin ko, bossing, gusto mo bang out of the 160 million pesos na available para sa Tobago farmers, gusto mo bang 16 million lang ibigay sa inyo? Hindi po pwede yun. Hindi pwede. Kailangan pantay-pantay. Kasi pinag-ihirapan ng farmers yun. Tama po kayo. Dahil lahat po ng halaga ng farm na excise taxes ay wala namang pong naghirap dyan, kundi mga Tobago farmers. Sobra hirap ng Tobago farmers. Init ulan. Okay, tatanungin kita, boss. Halimbawa, 160 million pesos nakasalang sa atin. Magkano ang gusto mong makuha sa 160 million pesos? Yung sa akin lang, yung karapat-dapat na makuha ng Tobago. Magkano yung dapat? Merong pera yung bayan natin na 160 million. Paano dapat namin gagastusin yung pera na yun? Ipamahagi po talaga sila sa mga Tobago farmers. Yan! Tulungan lang kita, boss, para walang COVID. Hindi ko ilalaan sa rice, hindi ko ilalaan sa dahanan, dahil ang daming bulsang madadaanan yan, makukubig. Gusto mo ba, Ash? Kasi yung 160 million pesos na available for release na excise taxes, ginastos rin naman yun eh. Pero meron ba kayo nakita sa paligid nyo? So dahil itong team na to, kuya, ay hindi magnanakaw. Kapag sinabi mong ito ang gusto mo, yun ang ibibigay namin. Sabihin mo, with conviction, gusto mo marangkas? Yes! Ang actual na mangyayari ay, since sinabi ni Sir Nakash, ako mismo ang pagsusulat ng bersyon ng ordinansya. Walang ibang line item sa ordinansya na yun, kundi financial assistance, 160 million pesos. Ngayon, mga konsehal, iboboto ba natin yung cash financial assistance na 160 million pesos? Mayor Anthony, kapag ibinoto ba ng konseho yung cash assistance na buo para sa Tobago farmers, i-release kagad natin yung pera? Mga taga-distrito, gusto kong patunayan sa inyo na sincero kami. Yun ang unang gagawin namin. Huwag kang mag-a-absent doon, boss. Ilalabas namin yun. Gagawin namin ang lahat. Kapag i-compute mo po yun, yung 25,000 mo magiging magkano? 250,000 pesos! Kung iisipin po ninyo, Harold, parang napakalaki. Eh malaki naman talaga. Kung hindi mo nanakawin yung pera, walang ibang pupuntahan yan, kundi ang taong bayan, mga kapatid. Yun po ang gagawin natin kada time na maglalaan tayo ng pera. Hindi po mahuhuli ang lahat sa inyo. Kahit na anong sektor ng lipunan, sa bawat panahon na meron tayong budget, papatawag namin kayo para marinig namin kayo. Since wala naman kami balak magnakaw ng pera, lahat ng gusto ninyo, yun na lang ang ibibigay namin. Kung gusto ninyo cash lahat, okay, i-cash lahat. Yun ang isasalang mo sa kanila para imoto. Makikita po ninyo na lahat ng bagay na ito ay gagawin ni Atty. Harold Respicio at sana mangyari po. Mga kapatid dito sa District 2, mangyayari ng lahat ng yan kapag ang iboboto natin mga konsehal ay itong mga ito. Kaya mahalaga po na iboto natin ang ating mga konsehal at si Mayor Alvin Uy para maging totoo at tapat at fully transparent ang pagsilbi namin sa inyo. Maasahan po ba kayo na makipag-cooperate kayo at magpa-participate kayo kapag ipapublish natin lahat ng mga bagay na to?
para alam natin kung magkano ang pera, alam natin kung anong gusto ninyo, at masisingin nyo kami sa aming salita. Kasi may social media, comment lang kayo ng comment. Kilala nyo po ba si Atty. Harold Respicio? Pakilala ko po konti ang aking sarili mga kapatid. Ako po si Atty. Harold Respicio. Lumaki po ako dyan sa Tapo Grande. Anak po ako ni Dr. Evelyn Respicio. Ako po ako ni Atty. Melosino Respicio na yumako na. Ako po yung nag-aral dito sa ating probinsya hanggang high school. Matapos ng high school, nag-aral po ako ng accountancy sa Lasal. Alam niyo po ba yung Lasal? Pumasa po ako bilang Certified Public Accountant at nag-aral ako ng abogasya sa Ateneo Law School. Alam niyo pa ba yung Ateneo? Sa Ateneo po, isa po ako sa mga #1 na estudyante sa buong batch namin noon. Kaya po paglabas ko ng law school noong 2015, pagkapasa ko ng bar, nagtayo kagad ako ng aking law firm. Nagtayo po ako ng law firm sa Bonifacio Global City. Yung business ko po na law firm ay halos magsasampung taon na. At kung hahanapin nyo kami sa internet, isa kami sa mga namumuna na law firm na hinahanap ng mga tao. Kaya ako po ay nagbabalik sa ating bayan ngayon dahil naranasan ko po kung paano gawin ang tama ang isang trabaho. Nakakalungkot po kasi na kapag ako'y bumabalik dito ay nakikita ko na kulang po ang servisyo, hindi tamang pagsusunod. Bibigyan niyo po ba ako ng pagkakataon na gawin ang tama ang ating gobyerno? Nabantayan natin ang lahat ng nakaupo, lalo na si Mayor Alvin Lee at lahat ng ating mga konsehal? Sige po, yan po ang gawin natin mga kapatid po, ha? Meron na po ba tayong usapan? Okay po, yan po ang gawin natin. Lahat po iyan mga kapatid ay magbabago na po sa panahon ni Mayor Alvin Lee. At ito na po yung tanging pagkakataon natin na maramdaman naman natin yung pera na para sa atin dahil wala akong dumating sa inyo. Itong mga konsehal na ito, sila po yung magpupush ng konsehal ninyo para lahat ng yan ay magastos para sa inyo at maramdaman niyo po. Ang pangako ko po ay sa unang taon mararamdaman natin lahat ng yan pag sinabi kong cash. Kami po lahat ang magkatrabaho sa konsehal sama-sama para kapag na-aprubahan natin ay ipapagawa natin sa ating Chief Executive Officer na si Alvin Lee. Si Alvin Lee po ang magtatrabaho once na-approve namin lahat ng mga iyon. At siya ang gagawa ng napakabilis na trabaho. Yung tubig po, nareklamo ninyo, hindi taon. Buwan lang po yan. Kapag in-approve ng konsero, babagay namin, ipapatawag natin siya, hihiling natin, Alvin, bakit eh? Sino ang kontraktor mo? Gaano kalaki ang cut? Sobrang ang cut? Bakit kulang na kulang? Bakit hindi natin ginagawa? Mataas ang respeto namin sa isa't isa. Si Alvin Lee, gagawin na yan agad-agad. Yeah! Excited na po ba kayo sa bagong team na ito? Yeah! Excited na po ba tayo na sama-sama tayong magtatrabaho? Lahat tayo? Yeah! Para sa kaunlaran ng ating bayan! Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Maraming salamat. Thank you very much, Atty. Harold Respicio, ang susunod na Vice Mayor ng Reyna Mercedes.